Upang tugunan ang matagal ng problema ng kahirapan sa bansa, isinusulong ngayon ng tumatakbong senador na si Pastor Apollo C. Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ ang mga programang layong magbigay ng pangmatagalang solusyon sa mga pangunahing pangangailangan ng mamamayan. Ano kaya ang mga ito? Alamin natin sa balitang ihatid ni Daniela Paulite. Prioridad ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang pagsusulong ng mga batas na direktang tutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino tulad ng pagkain, kalusugan, edukasyon at trabaho. Naniniwala si Pastor Quiboloy na ang kahirapan ang pangunahing ugat ng kriminalidad sa bansa. Dahil dito, nais niyang magpatupad ng mga programang tiyak na makapagpapabuti sa kalidad ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Isa sa mga panukalang batas na isusulong ni Pastor Quiboloy ay ang Weekly Grocery Assistance Program para sa mga low-income families. Sa ilalim ng programang ito, ang pamahalaan ay magbibigay ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng bigas, gatas at karne sa mga mahihirap na pamilya. Para masigurong sapat at tuloy-tuloy ang supply, makikipagtulungan ng gobyerno sa mga local grocery stores at magsasaka. Kasabay nito, nais ding isulong ni Pastor Quiboloy ang Free Meals Program na ipatutupad sa pamamagitan ng community kitchens. Magbibigay ito ng libreng mainit na pagkain para sa mga nangangailangan, lalo na sa mga komunidad na may mataas na poverty incidence. Sabi nga ni Pastor, kung gusto mong tuan ang tao na maging first-class citizen tungkol sa pagiging first world country, make sure puno yung tiyan niya. Ang ganitong mga programa ay hindi bago sa ibang bansa. Sa United States, ang Supplemental Nutrition Assistance Program ay nagbibigay ng buwanang tulong sa pagkain ng mga low-income families at may mga community kitchens din na nag-aalok ng libreng pagkain. Sa Canada naman, ang Food Banks Canada ay regular na nagbibigay ng grocery items sa mga mahihirap, habang ang Breakfast Club of Canada sa tulong ng National School Food Program nito ay nag-aalok ng libreng pagkain sa mga estudyante upang masigurong hindi sila gutom habang nag-aaral. Hindi natatapos sa libreng pagkain ang mga advokasya ni Pastor Quiboloy. Isusulong din niya ang Sustainable Livelihood Projects na layong magbigay ng pangmatagalang kabuhayan sa mga Pilipino, lalo na ang mga nasa mabababang antas ng lipunan. Isa sa mga plano niya ay ang pag-amyenda ng Republic Act No. 10869, a National Employment Recovery Strategy upang madagdagan ng pondo para sa skills training programs. Ito pa ang naisip din ni Pastor dyan. Kasi nga, kailangan natin i-train din yung mga skills ng mga mamamayang Pilipino. Gagawa siya ng isang training facility. Malaking building yan. Sabi nga niya, ang goal dapat 10,000 employees ang mapoproduce yearly. So sa training facility na yan, kumpleto na. Kung skills mo nasa, kumbaga sa construction, dyan meron ding training para dyan. May isang part dyan na part ng building na yun ang ititrain sa'yo. Kung doon ka naman sa pagtuturo, kay dyan, meron ding training, specific training yan. So again, 10,000 employees. So at saka regionalize yan. Hindi lang dito sa parte ng Manila. So lahat-lahat ng mga region, nakadistribute yan. Layunin din ni Pastor Quiboloy na gawing mas accessible ang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng Mobile Health Services Program. Sa ilalim ng programang ito, magbibigay ang pamahalaan ng mobile clinics at mobile pharmacies na mag-iikot sa mga barangay upang maghatid ng libreng serbisyong medikal, gamot at check-up, lalo na sa mga lugar na malayo sa ospital. Naniniwala si Pastor Quiboloy na ang kalusugan ay karapatang pantao at kailangang gawing mas abot kamay ang serbisyong medikal sa lahat ng Pilipino, anuman ang kanilang estado sa buhay. Sa programang ito, maglalagay ang pamahalaan ng mobile clinics at mobile pharmacies na mag-iikot sa iba't ibang barangay upang magbigay ng serbisyong medikal. Layunin nito na dalhin ang doktor sa mga nangangailangan, sa halip na ang pasyente ang maghanap ng tulong. Yung tatlong mobile vehicles na yan, mobile clinics na yan, iikot yan every 3 months. So every day, iba-ibang barangay. So after 3 months, kung
Kung mas maraming barangay, siguro medyo extended. Pero kung hanggang sa matapos, balik na naman siya, ikutin niya naman. So, ang sabi pa ni Pastor, when it comes to health, ang gusto niya, dapat hindi na yung may sakit ang hahanap ng doktor, kundi ang doktor na ang maghahanap ng sakit. Naniniwala si Pastor Apollo C. Kibuloy na posible para sa Pilipinas na maging isang first world country kung maisa sa katuparan ang mga programang ito. Anya, ang kanyang karanasan sa pamamahala ng Kingdom of Jesus Christ ay patunay na kayang abutin ang ganitong progreso sa mas malawak na saklaw. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.